Good morning. Nandito ako ngayon sa park ng condo namin kasi i-repair ko itong brake light ng kotse. Last week kasi or 2 weeks ago, ginamit ng anak ko yung kotse attending a wedding. So, nag-convoy sila ng mga klase niya. And during the time at night na pauwi na sila, napansin ng kaklase niya na sira yung brake light ng kotse. Yung one side lang, sa passenger side lang daw ng kotse. So, tinawagan siya ng klase niya via phone while driving and informed my son na yun nga, hindi daw nagpa-function yung brake light yung sa driver's side ng kotse. So, ngayon, i-check ko kung talaga nga bang hindi nagpa-function. Ngayon, gagawa ko ng paraan para ma-check kung how to press the brake pedal. Steering wheel lock. So ito, i-press ko lang sa foot pedal ng kotse and then isa-support ko dito sa may upuan ng kotse. Yan. So titignan ko sa likod ngayon kung nagpa-function yung brake light. So yung sa driver's side, nagpa-function yung brake light niya. Sa passenger side, hindi. So true enough, talagang sira ang passenger side brake light ng kotse. Kahapon bumili ako nag-order pala ako ng brake light via Lazada. Ito yung Oxito LED light. So it's a high-end brake light na 12 volts. Na ang socket size type niya is 1157. Meaning to say dalawa yung contact point niya sa likod. So para sa brake light at saka sa signal light. Ng kotse, tinanggal ko itong yung full pack. Kasi itong gagamitin ko pagtanggal dito sa cover ng brake light. Ito yun. So i-unscrew ko ito, turning it counterclockwise. Yun. Natanggal ko na yung screw. Ito ngayon, gumagalaw nito. So may anchor dito ito, so I have to lift it up using a screwdriver. Tanggal ko na ito may anchor dito. At may anchor din. So kailangan matanggal na ito. Kaya naka-attach na ganyan yan. Pero pag angat dito, dapat may soft screwdriver ka o plastic para hindi magasgas yung kotse. Kita mo dito, ito yung sa signal light. Ito yung sa brake light. So, dito yung ilaw ng brake light. Ito, this one. Na nasa tapat ng red cover. Para matanggal mo ito, you just turn it counterclockwise. Medyo maipit. Yun. So, natanggal na. Ito yung LED na signal light. Nakikita mo. Sunog na siya, oh. Sunog na, kaya hindi nagpa-function. So papalitan ko lang ito. So tatanggalan lang ito ng ganito. So i-push and then turn it counterclockwise also. Yun, natanggal na. Papalitan ko ng bago. So ito na yung bagong brake light. May dalawang terminal dito. At itong point nito, kikita mo hindi pantay. Dito mo sasaksak yan. And then you turn it clockwise. Ilagay ko na itong brake light. So bago ko i-reattach ito or i-fix itong cover, i-test ko muna kung umanda. Para ma-test, kailangan na naman itong mahiwagan na steering lock. Ipa-press itong brake and then isasupport dito sa upuan. So tingnan mo ngayon sa likod kung umaandar yung mga brake lights. So mandar to. At itong bagong install na brake light mandar. So pwede ko na itong re-attach yung cover ng brake light. So itetest natin ulit. Kung maandar, ito yung sa passenger side, driver side ng sasakyan. Ito naman ang sa passenger side na brake light na sira na ni-replace ko. So umaandar na yung dalawa. At pati na yung dito sa taas.
mga kapatid, ganun lang ang pag-replace ng brake light sa kotse. So para makatipid ka. Kasi pag pumunta ka pa sa talyer, una-una, magdadrive ka pupunta sa talyer, ay alam mo naman sa Metro Manila, napaka-traffic. So sa traffic ba lang, lagi na ng gastos sa gasolina. Dahil na kung ang talyer is mga 2 or 5 kilometers away sa place of residence mo. Samantalang, if you know how to do it yourself, lagi na matitipid mo. Sa talyer, minimum labor fee nito siguro mga 500 pesos. Or parang fixed price, standard price na ngayon. Pag pinagalaw mo yung kotse, 500 kagad eh. Kahit papalitan mo lang yung fan belt, 500 pesos ang sige kagad sa talyer. So nakatipid ka sa gasolina, nakatipid ka sa spare parts, nakatipid ka sa labor, at naiwasan yung matinding traffic sa Metro Manila. So that's it. Till next time, tignan natin next time kung gaano katagal o katatagal itong bagong brake light na binili ko via Lazada. So I will give you feedback kung kailan ito mapupundi ulit. So today is March 1st, 2025. Tignan natin ulit kung itong passenger side itong sasakyan ko ay mapupundi ulit, and I will give you a vlog again. Thank you. Bye-bye.